Naggigiba kaninang umaga ang mga bahay sa Kutkut Bridge sa Pasay. Ito raw kasi ang nagsisilbing kuta na matinatawag na Batang Hamog. Live mula sa Quezon City, may report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, matagal ng problema para sa mga otoridad yung paghuli sa mga tinatawag nating hamog boys. Kaya naman kaninang umaga ay dumiretso na yung MMDA doon sa Kutkut Bridge at iginiba na nga yung mga ilang istruktura na itinuturong kuta ng mga hamog boys. Hamog kung tawagin ang mga batang nagkalat sa mga lansangan ng Metro Manila na singbilis ng hamog dumarating at mangulimbat sa mga tao at sasakyan o di kaya naman ng limos sa mga motorista. At tulad ng hamog, tila hindi rin mahawakan ang mga batang ito na mabilis na nakatatakas at nakapagtatago. Ayon sa MMDA Metropolitan Social Services Office, karamihan sa nasa 30 reklamong natatanggap ng MMDA Metro Base bawat araw ay tungkol sa mga batang hamog. Kaya kaninang umaga, giniba ang mga kabahayan sa ilalim ng Kutkut Bridge malapit sa NAIA Terminal 1 na sinasabing isa sa mga kuta ng hamog boys. Mga pira-pirasong kahoy na lamang ang natira sa tahanan ng nasa 13 pamilya dito sa ilalim ng Kutkut Bridge. Ayon sa MMDA, isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan nilang i-demolish yung mga bahay dito ay dahil dito raw nagtatago yung mga tinatawag na hamog boys na namimiktima sa mga kalsada malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit nakapagtatakang ang naiwan doon, mga matatanda o mga maliliit na bata na kanya-kanyang hakot ng anumang maisasalba mula sa kani-kanilang nasirang tahanan na problema kung saan sila matutulog ngayong gabi. Ang mga teenager na target ng operasyon parang hamog ding naglaho. Gulat na nga lang po kami. Bigla silang nagbabaan tapos yun, nag-iba ng mga bahay. Wala naman pong kuhan dito. Minsan may tumatakbo rito pero pinapa-kunin namin, akyat. Doon po yan, ma'am. Doon, nagtatago nun. Tapos ngayon, pag hinabol na, dito nadaan. Ang laki talaga ng kaano namin dahil sa kanila. Perwisyo talaga. Diin ng MMDA para din sa kapakanan ng mga nakatira roon ang nangyaring demolisyon sa Tulay Katkat. At anilay sa isang banda, unti-unti na silang nalalapit sa tuluyang pagtunton sa mga batang hamog. Kinakailangan alisan sila sa mga danger zones. Nasa ilalim ng bridge Yung bigla, kung meron lang yung biglang daloy ng tubig doon, di-wash out sila doon. Jessica, patuloy na hamon sa mga concerned agencies yung paghanap dito sa mga batang hamog. Sa MMDA, meron silang 2 rescue team na nag-iikot bawat araw para lamang mahanap itong mga batang hamog at madala sila sa DSWD for rehabilitation. Jessica? Okay, Mika, parang tama ba yun? Giniba nila yung mga bahay kasi akala nila andun yung mga batang hamog pero in the end wala pala doon? Ganun ba yun? Jessica, actually yung paghanap dun sa mga batang hamog ay secondary reason. Ayon kay Director Amante Salvador, matagal na talagang pinaplanong i-demolish nga itong mga kabahayan sa ilalim ng Kutkut Bridge dahil nga may mandate sa MMDA na kailangan i-relocate yung mga nakatira sa danger zone at kitang-kita naman daw na very dangerous itong lugar na ito dahil nga nakakaharang dun sa daluyan ng tubig at kung magkaroon ng bagyo o malakas na pag-ulan ay posibleng ma-wash out yung mga tao dito. Secondary reason lang daw yung fact na dun ang tinuturo ng mga airport security na tinatakbuhan ng mga bata kapag hinahabol. So sa ngayon hindi daw nga nila nakita yung mga hamog boys dito sa Kutkut Bridge pero sinasabi nila na maganda na rin na naialis yung mga tao dito at nailayo sa panganib, Jessica. Okay, kutkut ba o katkat? Jessica, yun nga, ang alam namin Kutkut kasi yung pagkakasabi ng mga tao dun sa tulay mismo, ang tawag daw nila dito ay Kutkut, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.